Nakaabang si Kaya sa labas ng kanyang bahay habang hinihintay na iuwi ni Ralphie ang anak niya. Halos hindi siya makapaniwala na ang lalaki nga talaga ang nakakita sa anak niya. Kung paano nakilala ni Ralphie si Creyos, yun ang hindi niya alam. Posibleng si Isaac o si Tristan ang nagsabi dito. Hindi nagtagal ay pumarada na sa harapan ng kanyang apartment ang isang makintab at magarang sasakyan. Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay habang hinihintay na bumaba ang sakay nito. Unang lumabas si Ralphie mula sa driver's seat. Napahawak siya sa kanyang dibdib at wala pa ring pinagbago ang lalaki. Sobrang gwapo pa rin ito. Wala ring pinagbago ang mabilis na tibok ng puso niya. Umikot ito sa kabilang bahagi ng kotse at maya-maya lang ay naglakad na ito palapit sa kanya, karga ang tulog niyang anak. Alanganin man siya lalo na nang makita ang malamig nitong ekspresyon, sinalubong pa rin niya ang lalaki. "Just open the door. Ako na magdadala sa kanya sa loob," sabi ni Ralphie nang magkaharap na sila. Natataranta siyang nagtungo sa pinto at binuksan iyon. Pagkatapos ay nagpatiuna para igiya si Ralphie sa silid na ginagamit nilang mag-ina. Parang may humaplos sa puso niya nang makita kung gaano kaingat ang lalaki nang ilapag nito ang anak niya sa kama. Mahimbing pa rin ang tulog ni Creyos. "Salamat, boss." Mahinang bigkas niya. Hindi niya ito matingnan sa mga mata. Nahihiya siya dahil sa itinago niya dito ang katotohanan at natatakot din sa kabilang banda. Ano kaya ang iniisip nito ngayong alam na ng lalaki na may anak siya sa pagkadalaga? Nandidiri kaya ito sa kanya? "You're welcome." Nag-angat siya ng tingin subalit mabilis siyang tinalikuran ni Ralphie at naglakad na palabas ng silid. Sandali pa siyang hindi nakagalaw pero sa huli ay natagpuan na lamang niya ang sariling humahabol dito habang palabas na ito ng bahay niya. "Sandali, boss," tawag niya. Tumigil naman ang lalaki sa harapan ng kotse nito at humarap sa kanya. Pinaglalaruan niya ang kanyang daliri habang dahan-dahang naglalakad palapit dito. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay kailangan niyang humingi ng despensa sa lalaki dahil sa pagtatago niya sa totoo. "Salamat nga pala sa paghatid mo sa anak ko." Nakayuko niyang sambit. Parang nawala yata lahat ng tapang niya ngayon. Nang hindi sumagot si Ralphie, ay alanganin siyang nag-angat ng tingin. Walang emosyon ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. "Yan lang bang sasabihin mo?" Sa wakas ay naisatinig nito. Napakagatlabi siya. Paano niya ba sisimulang magpaliwanag sa lalaki? "Hindi, meron pang iba." "Hindi, meron pang iba." "Okay, what is it?" "Sorry." Sorry sa pagsasinungaling ko. Alam kong hindi maganda ang dating nun sa'yo pero kasi natatakot ako na hindi mo ituloy ang deal natin kapag nalaman mong may anak ako. Paimula niya. Ilang beses pa siyang napalunok nang mataman lang na nakatitig si Ralphie sa kanya habang nakikinig sa iba pa niyang sasabihin. "May neuroblastoma ang anak ko, boss. At sa panahong iyon, gipit na ako. Kaya ako pinatos ang offer mo, kahit hindi ko naman gusto at naglihim sa'yo." Tuluyan na siyang naluha pagkatapos masabi dito ang lahat. He slid his hands inside his coat. Narinig pa niya ang malakas na buntong hininga ni Ralphie. "Do you really think that I'm cruel not to help? You know, if I have known your situation from the start?" Hindi siya nakasagot. Kasi kung magiging tapat siya, ang sagot niya ay oo. Iba kasi ang unang pagkakakilala niya sa lalaki noon. Masyado itong mayabang at arogante. Animoy ito ang nagmamay-ari ng mundo. Kayang-kaya nitong gawin ang lahat para pahirapan siya at mapasunod sa gusto nito. "Your silence means yes to me." Pagak itong natawa. "Well, I can't blame if that's what you think. Maybe you think that's my friends who knew about it are better than me. Suit yourself, Kaya. You don't know me so well. Wala na tayong magagawa dyan. Just forget about it.
Hindi na importante yun. Tumalikod na si Kaya sa kanya. Tumalikod na din si Ralphie. Pero pakiramdam niya ay hindi sapat ang sorry niya. Bakit sa tingin niya ay nagtatampo ito? Akmang bubuksan nito ang pintuan ng kotse nang hilahin niya ang coat nitong suot. Kunot noong bumaling si Ralphie sa kanya, kaya nahihiya niya itong binitawan. What is it? Gusto kong makabawi sa'yo. Kung may gusto kang ipagawa o hingin, gagawin ko, ibibigay ko. Pilit siyang ngumiti dito. Umangat ang sulok ng labi ni Ralphie. Mukhang lihim siyang pinagtatawanan ng mokong na to. Really, Kaya? Kahit ano? Oo naman. Mabilis niyang sagot. Never knew that not seeing you for 3 weeks will make you become a genie. Sarkastiko nitong turan. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang talagang makabawi sa'yo. Tumangu-tango si Ralphie. Talaga bang kahit ano pwede? Oo, basta ba wag lang ano. Anong ano yan, Kaya? Makahulugan itong tanong at dahan-dahang humakbang palapit sa kanya. Kinakabahan siya sa mapaglarong titig ng lalaki. Hindi kinakabahan sa takot kundi sa pagkasabik. Kailan pa siya naging maharot? Yung, alam mo na, I don't have plans on asking you sexual freebies on what you offer me, if that's what you're worried about. Natameme siya. Huminto na sa pag-abante si Ralphie kaya tumigil na rin siya sa pag-atras. I really don't have plans of grabbing what your peace offering is, but since you insisted, hindi naman siguro masamang kunin ang oportunidad, di ba? Alanganin siyang tumango. Napasubo ba siya? Ano kaya ang hihilingin nito sa kanya? Sabihan mo lang ako, boss, kung anong gagawin mo. Mahina niyang sambit. Ralphie stared at her for seconds. Tumingin ito sa maliwanag na buwan. Maaliwalas na ang mukha nito. Hindi gaya ng kaninang mukha itong masungit na batang nagtatampo dahil hindi nabigyan ng candy. Huwag mo munang isipin yan sa ngayon, Kaya. One of these days, I will come and take what you promised me, kaya panindigan mong sinasabi mo. I won't take no for an answer, by the way. Seryoso nitong wika at humarap sa kanya. Ilang beses siyang napakurap-kurap habang nasisinaga ng muka o ng buwan ang muka ni Ralphie. Naalala niyang inihambing niya ito noon sa vampira. Ngayon ay kuhang-kuha ng aura nito ang iniisip niya. Humugot siya ng hangin bago ngumiti. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi ko kakalimutan itong naging usapan natin. Tumango naman si Ralphie at tumingin sa wristwatch. I need to go, Kaya. Ayaw niyo po bang magkape muna? Bigla niyang alok. Sandali itong nag-isip pagkuway umiling. Lihim siyang nadismaya pero hindi niya iyon pinahalata. I will be back soon enough. Saka ko na lang hihilingin timplahan mo ko ng isang masarap na kape. She nodded with a faded smile. Tuluyan ang nagpaalam si Ralphie sa kanya. Hinatid tanaw niya ang sasakyan nito bago pumasok sa loob ng bahay. Pumunta siya sa silid nilang mag-ina. Napansin niya ang stuffed toy na yakap-yakap ni Creos. Hindi niya iyon laruan. Mas malaki na iyon. Sinubukan niya itong kunin subalit ayaw bitawan ng anak niya. Binili siguro ito ni Ralphie nang mamasyalang dalawa dahil ayaw umuwi ng maaga ni Creos kanina. Napangiti na lamang siya at hinaplos ang pisngi nito. Hindi niya lubos akalaing magkakasundo ito at ang dati niyang boss. Pareho pa namang ma-attitude ang dalawa. Good night, anak. Mahal ka ni Mama. Punta nga kasi tayo kay Mr. Nice Guy, Ma. Nasapo ni Kaya ang kanyang noo. Ilang araw na ba itong lagi ang ungot ni Creos sa kanya? Nabibingi na siya sa paulit-ulit nitong pagkukwento tungkol sa nangyari noong nakaraan, kung saan ito ang iniligtas ni Ralphie. Hindi nga pwede, anak. May trabaho si Mr. Nice Guy. Bawal ang istorbo doon. Paliwanag niya. Pero mukhang wala talaga itong balak na makinig. Ano bang pinakain ni Ralphie kay Creos? At bigla na lang itong naging paborito ng anak niya. Gayong naaalala pa niya kung paano ito inayawan ni Creos noon. Sabi niya noong pasyal kami, ayos lang bisita tayo. Nakalabi nitong utal-utal na sambit.
Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Okay, sa susunod na lang, ayos ba? Lagi na lang susunod pero hindi naman. Bad ka mama, liar mama. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Tumakbo si Creyos papasok sa kanilang silid. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Iyon ang unang beses na nagalit sa kanya ng ganito si Creyos. Dati naman ay masunurin ito at hindi makulit gaya ng inaasta nito ilang araw na ang nakalipas. Naisipan niyang hayaan na muna ito para humupa ang tampo. Mamaya ay kakausapin niya ng maayos ang anak. Hindi pwedeng lagi silang ganito. May sariling buhay at priority si Ralphie, kaya hindi dapat na masanay si Creyos na maghangad ng atensyon mula sa lalaki at baka madisappoint lamang ang anak niya sa huli. Matapos ang halos kalahating minuto ay kinatok niya si Creyos, subalit hindi ito sumagot. Sa pag-aakalang nakatulog ang bata ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, subalit nagulat siya nang mapansing wala na doon ang anak niya. Literal na wala sa kahit saang sulok ng bahay nila. Ka daw sumipot sa therapy mo nitong nakaraan, Georgina, sabi ni Ralphie sa pinsan niyang nasa loob ng kanyang opisina. Sumimangot ang dalaga at inirapan siya. I told you, ayos lang ako. Hindi ko na kailangan ng therapy na yan. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Georgina seriously needs therapy for her condition, pero ipinanganak itong matigas ang ulo gaya niya. Akmang magsasalita siya nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Sabay silang napalingon ng pinsan niya sa pintuan kung saan papasok ang nakangising asong si Circes. Napakunot ang kanyang noo nang makilala kung sino ang karga ng kaibigan niya. I found him outside bickering with the guard. He's looking for you and I think he's harmless kaya dinala ko na siya dito sa opisina mo. Bungad ni Circes. Mr. Nice Guy, masayang sigaw ni Creyos at agad na bumaba mula sa pagkakarga ni Circes. Creyos? Gulat niyang sambit. Tumakbo ang bata patungo sa direksyon niya at agad na kumandong. He was touched how he happily hugged him na para bang miss na siya nito. Of course, he misses him too, pero tiniis niya ang nararamdaman niya dahil iyon ang sa tingin niya ay tama. I miss you, Mr. Nice Guy. Malambing nitong anas. He smiled and kissed his little forehead. Hindi niya maipaliwanag. Subalit, nang magkita silang muli ni Creyos ay sobrang gaan ang loob niya sa bata. Talaga ba? Nakangiti itong tumango. Napukaw ang kanyang atensyon nang makarinig siya ng tikhim. It was Circes, who was still smiling like an idiot. Dumb dude, hindi ko alam na may anak ka na pala. Pangbubus ka nito na sinabayan pa ng malutong na halakhak. He mouthed a curse just enough for Creyos not to hear him. Georgina was eyeing him suspiciously. Alam din kasi ng pinsan niya ang tungkol sa kanila ni Grace, puwera lang sa pangangaliwa nito. Who is he, kuya? Is he your son? He shook his head. Creyos looked at his cousin innocently before turning to him. Sino sila, Mr. Nice Guy? He's my friend, Circes, and this pretty lady is my cousin Georgina. Hello po, I'm Creyos and I'm 5. Circes waved his hand while Georgina genuinely smiled. Sinigurado ka bang hindi mo talaga anak yan, kuya? I told you he's not. Kahit natanungin niyo pa siya, hindi ba, Creyos? Agara naman itong tumango. See, nagsasabi ako ng totoo. Na, Ralphie, hindi na. Naiiling pang sabi ni Circes na sa tingin niya ay hindi naman seryoso sa pagsang-ayon nito. By the way, sino ba ang nanay niya? Kilala ba namin? Yeah, kind of. Who? The two chorused. He heaved a sigh. Kaya. Really? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Circes. I mean, how? Oh, I can't believe it. I thought she was single. She was.
She is a single mother to be exact. Ganun ang pagkakaalam niya since he haven't seen Creo's father around. Baka boyfriend ni Kaya noon ang lalaki. Who knows? Napatangu-tango ang kaibigan niya. Bumaling siya kay Creos na sa lukuyan ay pinaglalaroan ang kanyang necktie. Now, back to you. Nasaan ang mama mo? Kasama mo ba? Umiling ito. Sa house, takas lang kasi ako. Ayaw niyang punta dito sa'yo. What? Gulat niyang tanong. Hiniram kong cellphone ni mama. Tawag ako taxi. Nakangisi ni Song sagot. Natampal niya ang kanyang noo. Jesus, you shouldn't have done that. Napakadelikado ng ginawa mo. Bahagya pang napataas ang boses niya. Unti-unting namula ang ilong ni Creos at maya-maya pa ay nagsimula na itong umiyak dahilan para mataranta siya. Galit po ba ikaw, Mr. Nice Guy? Oh God, no! Hindi ako galit, okay? Malumanay niyang saad. He doesn't have experience to this kaya wala siyang ideya kung paano mapatahan ng bata. Lalo pat nagtuloy-tuloy pa rin ito sa pag-iyak. Teka, stop crying na, Creos. My goodness, what should he do? Tumingin siya sa dalawa niyang kasama, subalit nagkibit-balikat lang ito. Ano pa bang aasahan niya sa isang brat at isang playboy kung tungkol sa pag-aalaga ng bata ang pag-uusapan? Ibibili ka ni Mr. Nice Guy ng maraming fried chicken. Gusto mo ba yun? Sa sinabi niya ay unti-unti itong tumigil sa pag-iyak. Talaga? Hilam sa luha nitong tanong. Humugot siya ng tissue at maingat na pinahid ang ilang butil ng luha sa pisngi ng bata. Yes, I'll buy you a lot of chicken basta hindi ka naiiyak. Agad itong ngumiti. The best ka talaga, Mr. Nice Guy. Siya man ay napangiti na rin bago bumaling sa mga kasama. Guys, so much that I wanted to talk to you too, but I think I have an important thing to attend to. Tukoy niya kay Creos. No worries kuya, aalis na rin naman ako. I still have taping scheduled this afternoon, same as with Circes. Saad ni Georgina. O nga pala, magkatambal nga pala ang dalawa sa kasalukuyang serye ng mga ito. So mauna na ako ha. Call your restaurant, Circes. Dadaanan ko na lamang ordering kong fried chicken doon. Aniya sa kaibigan. No problem, dude. Tumayo na siya habang karga si Creos. Nagulat pa si Millie nang makita siya nitong may kargang bata. Aalis po ba kayo, sir? Tumango siya. Cancel all my schedule this morning, Millie. Utos niya sa babae at diretsong naglakad patungo sa kanyang private lift. Nang nasa ground floor na sila, panay ang tingin ng bawat taong nadadaanan nila. Alam niyang nagtataka ang mga empleyado niya, pero hindi niya alintana iyon. Nang maipwesto niya sa Creos sa loob ng kotse, ay tinawagan niya si Kaya para sabihin nandito sa kanya ang anak ng babae at wala na itong dapat ipag-alala. And he was right. Ramdam niya ang labis na pag-aalala sa boses ng dalaga para sa anak nito. Dinaanan muna niya ang fried chicken sa Connoisseur Deluxe bago dumiretso sa bahay ni Kaya. Creos, pwede bang humiling si Mr. Nice Guy? Tanong niya sa bata. Ano po yun? Inosente nitong tanong. He smiled and patted his head. Next time kapag aalis ng bahay, hindi pwedeng hindi magpapaalam sa mama mo ha? Can you promise me that? Galit po kaya si mama? Ralphie shook his head. Nag-aalala lang si mama mo sa'yo, kaya sad siya kasi hindi ka nagpaalam sa kanya. Kaya pag uwi natin, mag-sorry ka sa kanya, okay? Bumaling ito sa labas ng kotse. Papasok na sila sa lugar kung nasaan ang apartment ni Kaya nang huminto sila sa tapat ng bahay at saka lamang lumingon si Creos sa kanya. Okay po, tsaka pa-promise ko din na hindi na ako uulit. He patted Creos' head again bago pinatay ang makina ng kotse at bumaba ng sasakyan. Kinarga niya ang bata na hawak-hawak na ang chicken na in-order niya habang papasok sa nakabukas sa pintuan ng apartment.
Hindi maipintang mukha ni Kaya ang bumungad sa kanilang dalawa. Ibinaba niya si Creyos na agad namang nilapitan ni Kaya. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Bakit ka umalis ng bahay na hindi nagpapaalam sa akin? Frustrated na wika ni Kaya sa anak. Halos mabaliw siya kakahanap dito kanina. Yun pala ay tumakas lang ito papunta kay Ralphie. Sorry mama. Sorry? Paano kung may nangyari sa iyong masama? Dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Ano sa tingin mong mangyayari sa akin? Halos maiyak na siya habang nakasabunot sa kanyang buhok. Hindi naman sumagot ang anak niya at nanatili lang na nakayuko. Nakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Ayaw man niya itong pagalitan pero parang hindi naman yata tamang konsintihin niya ito. Take it easy Kaya. Ligtas naman si... Isa ka pa. Ano bang pinakain mo sa anak ko at nagkakaganyan siya? Putol niya kay Ralphie at nakapamewang itong binalingan ng tingin. Napakurap-kurap naman ito at parang hindi alam ang isasagot sa kanya. Muli niyang hinarap si Creyos. Kasalukuyan itong pinaglalaroan ang mga daliri sa kamay. Pumasok ka muna sa kwarto, Creyos. Kakausapin ko lang si Ralphie. Nakayukong naglakad si Creyos patungo sa kanilang silid. Nang maisaran nito ang pinto, ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Pwede ko po ba kayong makausap, boss? Tumango naman ito. Nagpatiuna siya patungo sa labas. Ramdam naman niyang nakasunod sa kanyang harap ang lalaki. Nang makarating sila sa labas ay humarap siya kay Ralphie na naghihintay ng sasabihin niya. Pasensya na sa istorbong ginawa ng anak ko sa iyo, boss. Asahan mong ito na ang huli na mangyayari ang ganito. Aniya sa mababang tono. Ayos lang Kaya. Creyos isn't a disturbance to me. In fact, I like him around me. Sagot nito. Mariin siyang napapikit. Nagpapasalamat siya sa pagligtas nito sa anak niya at sa mga naitulong nito sa kanya. Subalit naguguluhan siya sa sitwasyon nilang mag-ina. Simula nang nakasama ng anak niya si Ralphie, saka lang sila nagkagulo. Ayaw niya ng ganito, kaya mas mabuting hindi na muling magkita pa ang dalawa para bumalik na sa normal ang buhay nila. Huwag mo sanang masamain, boss, pero pwede ko bang hilingin na iwasan ninyo ang anak ko? Bakas ang gulat sa mukha ni Ralphie nang sabihin niya ang mga katagang iyon, pero nanatili siyang matatag sa binitawan niyang salita. Why? Ayoko lang po na masanay ang anak ko sa presensya ninyo hanggang sa hahanap-hanapin niya na kayo gaya ng nangyari ngayon. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng anak ko. Alam kong nangungulila siya sa kalinga ng isang ama dahil wala siya noon. Pero kailangan niyo din pong maintindihan na hindi kayo ang tatay niya at hindi magiging kayo. Mapait siyang ngumiti. Ayoko po sanang umasa ang anak ko. May kanya-kanya po tayong buhay at may asawa ka. May sariling pamilya ka. Hindi mo din obligasyon ang anak ko. Kaya nais ko sanang layuan mo ng anak ko at gagawin ko rin ang lahat para huwag siyang makalapit sa inyo. Halos pumiyok na siya sa huling katagang kanyang sinabi. She looked at Ralphie. Nakikita niyang nasaktan ito sa sinabi niya. He gulped multiple times and nodded in understanding. Okay, tumango ito bago nag-angat ng tingin sa kanya. But I want to take the peace offering you insisted on last time. Nakataas ang isang kiling nitong sambit. Napakurap-kurap siya. Anong ibig mong sabihin? Creyos wanted to see my homeland. Nakapamulsa itong tumingin sa kawalan nang may tipid ng ngiti sa labi. I heard it's his birthday next week. That's why I'm taking him to Seoul with me at sasama ka sa amin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Seoul? You mean Korea? Yes, at dahil nangako ka sa akin na kahit ano ibibigay mo, then this is it, Kaya. I'm taking the compensation from you for lying to me and you are bound to say yes to whatever it is. Di siya nakasagot. Bakit parang siya yata ang dehado sa usapang ito? Napakatuso talaga ng lalaking ito.
Lagi na lang talagang ito ang nasusunod. Hindi, hindi pwede. Hindi ako papayag. Pasensya na. Aniya at mabilis itong tinalikuran. Pero hindi pa man siya nakakaisang hakbang, ay hinapit nito ang braso niya, dahilan para mapatigil siya. A woman with no words, Vincent uttered. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ralphie at sinalubong ang nakakapasong titig nito. Pati ang mga kamay nitong nakahawak sa braso niya ay naghahatid ng ibayong kaba sa kanyang puso. Firm and determination. That's what is written in his eyes, at pakiramdam niya ay hindi niya kayang labanan iyon. Nangako ka sa akin kaya, di ba? Will you really break your promise? Unti-unting binitawan ni Ralphie ang kanyang braso, kaya bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Hindi mo ba naiintindihan ang punto ko? O sadyang selfish ka lang? May asawa kang tao, Ralphie. Ano na lang ang sasabihin niya kapag nalaman niyang isasama mo kami sa ibang bansa? Tingin mo ba ay matutuwa siya? O parte pa rin ito ng plano mo para pagsilosin siya at ginagamit mo na pati ang anak ko para matupad ang mga plano mo? Ako sanya rito. She was expecting him to get mad, but Ralphie just looked at her calmly. First of all, I'm not using you or your son for any scheme. I don't do that. What I am doing now is genuinely for you, son. He was the one who requested it earlier. And secondly, I don't have a wife anymore, Kaya. Our divorce was already in process. Ayaw man niyang aminin, pero nakakaramdam siya ng kaunting ligaya sa narinig. Parang pakiramdam niya tuloy ay napakasama niyang babae. Sino ba kasing normal ang mag-iisip ng ganun? At sa tingin mo, papayag ako sa gusto mo dahil lang magde-divorce kayo ng asawa mo? Pagtataray niya para itago ang tunay niyang saloobin. Just think about it, Kaya. Yun lang ang hihilingin ko. At pagkatapos noon, ay hindi ko na kayo guguluhin pa. I'll be out of your life like I didn't exist at all. Call me if you already have an answer. Sabi pa nito bago marahang naglakad patungo sa kotse nito. She felt a slight pang on her chest. Dapat ay magiging masaya siya sa sinabi nitong lalayuan na sila. Pero kabaliktaran ang nararamdaman niya ngayon. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib, ika nga ng iba. Iyon siya ngayon. Humugot siya ng hangin. Hinintay muna niyang makaalis si Ralphie bago siya pumasok sa loob ng apartment. She found Creyos sitting on their bed. Alanganin pa itong tumingin sa kanya na para bang tinatansya ang anak niya kung galit pa siya o hindi. Napansin din niyang mahigpit pa rin ang yakap nito sa isang paper bag ng fried chicken. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at dahan-dahang lumapit dito. Saka umupo sa gilid ng kama. Mama, galit pa ba ikaw? Naluluha siyang umiling. Sorry na, sabi ni Mr. Nice Guy. Sad ka kasi umalis ako nang walang paalam. Nakalabi nitong tanong. Kinabig niya si Creyos at niyakap ng mahigpit. I'm sorry baby kung nagalit si mama. Wag na wag mo nang uulitin yun ha. Hindi mo alam kung gaano ako natakot kanina dahil akala ko nawawala ka na naman. Aniya habang hinahaplos ang likod nito. Sorry din mama, hindi na po mauulit. Hindi na pasaway si Creyos. Nakangiti niyang hinagka ng noo ng anak. Mahal na mahal ka ni mama anak. Love din kita mama. Hanggang sa dumating ang hapon at maging sa pagtulog niya, laman ng isip niya ang sinabi ni Ralphie sa kanya. Nagdadalawang isip siya kung papayag ba siya sa hiling nito o hindi. Hoy Kaya, ikaw, ilang araw ka nang parang wala sa sarili ah. May problema ka bang pinagdaraanan? Puna ni Betty nang magkasama sila sa cafe. Ilang araw na rin nang huli silang mag-usap ni Ralphie. At pagkatapos noon
ay hindi pa sila nakakapag-usap muli. Sabi nila, nakakamalas daw sa negosyo yung ganyan. Kaya kung ano man yung iniisip mo, i-share mo sa akin nang sa ganun ay mapayuhan kita kung kaya ko. Napatingin siya sa kaibigan. Bakas ang sinseridad sa boses at kitsura nito. Napabuga siya ng hangin at nagkwento dito sa naging usapan nila ni Ralphie at sa darating na pagitan nila ni Creyos. Ano ba sa tingin mo ginagawa mo? Ano bang gusto mong mangyari ngayon? Tanong ni Betty pagkatapos. Ano nga bang gusto niya? Gusto niyang makasama ito kahit na sandali lang. Yun ang totoo. Pero tama nga kaya na sundin niya ang gusto niya at papasukin ito sa buhay niya? Silang mag-ina ay nahihirapan at pagkatapos baka paalisin lang din sila pag dumating na ang tunay na asawa nito. Hindi rin naman siya magtatagal sa buhay niyo, di ba? Sabi mo nga, pagkatapos niyan, lalo na siya. Bakit hindi mo subukan na pagbigyan siya? Total ay para naman sa bata ang hiling niya at hindi naman pala para sa'yo. Tsaka para na din matapos na din yung panggulo ng poging yan. Sabi pa ni Betty. Paano kung hindi siya tumupad sa sinabi niya? I don't think so. Kasi kung tutuusin, si Creyos lang naman ang naging dahilan para magkalapit kayo ulit, hindi ba? Napatangu-tangu siya. Tama naman si Betty sa sinabi nito. Ralphie never bothered her again after the last time they parted ways. Sadyang nagkataon lamang na nagkita silang dalawa ni Betty upang mailigtas ang anak nito. Salamat, Bet. Alam ko na ang gagawin ko ngayon. Basta kaya para kay Creyos lang. Para matapos natin yung pagsisenti mo. Wala ka naman sigurong planong pumalit sa pwesto ng asawa niya, hindi ba? Betty! Naiiskandalo niyang saway sa kaibigan. Pinamewangan siya nito at tinaasan ng kilay. Bakit? Naninigurado lang naman ako. Hanggat hindi sila legally separated ng asawa niya, ay wag na wag mo siyang papasukin sa buhay mo. Malay mo, gagawin ka lang pala nitong rebound at masasaktan ka pa. Naka-smid nitong sabi. Anak, bakit po mama? Tanong nito habang ginagawang laro ang truck ang chicken stuffed toy nito kahit wala naman iyong gulong. May sasabihin si mama sa'yo. Ano po yun? Nasabi kasi sa akin ni Mr. Nice Guy ang birthday wish mo. Papayag na si mama na sasama tayo sa kanya. Gusto mo ba yun? Nakangiti niyang tanong. She was expecting Creyos to burst out in happiness. Subalit na natiling formal at kalmado ang muka ng anak niya. Wag na po. Wag na po, mama. Ayaw ko po nagalit at sad ka. Dito na lang po tayo. Nakayuko nitong sagot. Masyado siyang natouch sa sinabi nito. Sino bang mag-aakalang ang ganitong kaliit na bata ay ikinukonsidera ang nararamdaman niya? Marahan niyang iniangat ang mukha nito. Pansin niyang may namumuong luha sa mga mata ng bata. Okay lang kay mama, anak. Ang importante sa akin ay masaya ka sa birthday mo. Madamdamin niyang sabi. Unti-unti namang napangiti si Creyos sa narinig at hinalikan pa siya sa pisngi. Thank you, mama. Matapos kausapin ng anak, ay i-denial niya ang numero ni Ralphie. Hindi naman siya naghintay ng matagal dahil agad itong sumagot. Yes, kaya? Bungad nito sa kabilang linya. She beat her lower lip and cleared her throat. Tungkol dun sa hinihiling mo sa akin noong nakaraan? Huh? What about it? Napalunok siya. Payag na ako sa gusto mo, kaya sana tutupad ka rin sa sinabi mo. Ralphie put his phone down with a smile on his face after taking Kaya's call. Ilang minuto pa niyang pinagmasdan ang larawan ni Kaya na nasa kanyang cellphone. Kuha iyon nung anniversary ng kumpanya niya. It was a stolen shot. She looked so pretty and innocent while looking at the whole venue. No one will expect that behind those faces,
Nakatago ang isang super-duper dragon kung magalit na babae. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. His forehead crest. Ibinili na niya kay Millie na ayaw niya ng istorbo at idaan na lamang sa intercom kung may naghahanap sa kanya o may importante itong sasabihin. Pasensya na, Sir Ralphie. Nagpupumilit po kasi siyang pumasok. Nakayuko nitong sambit. He leaned on his swivel chair and looked at the woman in front of him. It's fine. You can't leave us, Millie. Ralphie stared at Grace who was walking elegantly towards his table. Umupo ang babae sa bakanting silya sa harap niya. Why are you here? Malamig niyang tanong. Am I not allowed here? As far as I remember, I still have a contract under your company, sweetheart. May halong sarkasmo ang boses nito. He chuckled. Grabe ang nararamdaman niyang saya noon tuwing tatawagin siya ni Grace sa katagang iyon. Subalit ngayon ay wala siyang ibang makapa sa dibdib niya, kundi ang pagkamuhi at pandidiri. Oh, I forgot about it. Don't worry, Grace. I will tell my people to terminate your contract once the divorce process is over. Baliwala niyang sagot. Umasim ang mukha ni Grace sa sinabi niya. Of course, she was expecting him not to retaliate like he used to. Pero noon yun. Noong mga panahong nagbubulag-bulagan pa siya sa katotohanan tungkol sa tunay nitong pagkatao. I changed my mind, Ralphie. I don't want a divorce anymore. I am also willing to let the public know about us. Anito, naikit na taas kilay niya. Hindi ba't iyon naman talaga ang matagal mo nang gusto? Namumungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. He smirked. Really, huh? And what made you think that I still want the whole world to know about us? Well, you love me so much. You cheated on me. Putol niya sa babae. Unti-unting namutla si Grace sa narinig at pinagpawisan ng malagkit. Ralphie was eyeing her coldly. I didn't know what you're talking about. Feeling innocent, huh? His words were mocking her. Ano bang gusto mong palabasin, Ralphie? He took and he shook his head. Bakit ba hindi niya nakita noon kung gaano ito gagalali magsinungaling at magmanipula ng tao at mga bagay-bagay? Do you really expect me to be dumb forever on your expecting that I'll return or I will turn blind eye to this one? You fucking cheated on me with Jerome, Grace. He slammed the table, not minding the fear that crept into her expression. Grace went silent for a moment. Cut got your tongue? Sweetheart, ano bang pinagsasabi mo? Sinubukan siya nitong hawakan, pero mabilis niyang iwinaksi ang kamay ng babae. Don't you dare touch me, Grace. He started laughing without humor. Since when did you start fooling me? Since when did you start making me a dumb idiot, Grace? Answer me. Even when he already had the investigation result, he wanted to hear the truth from her. Napitlag si Grace sa muli niyang paghampas sa kanyang mesa. Matagal na. Nangangatal nitong sagot. College pa lang tayo. Nagkabalikan na kami. Napahila mo siya ng muka. Ganun katagal na pala talaga siyang naging tanga? Ang bobo niya. Napakabobo. Why did you do this to me? I have been a very good dog who follows you around and give you everything you want. Kahit na ang mami ko, sinuway ko para sa'yo tapos ano? Ginago mo ko, Grace. Did you enjoy it? What is this all about? Is it sex? Nagkulang ba ako at nakuha mo pang kumalantari ng iba? Didn't I satisfy you? No. Grace was shaking her head while tears crept streaming down her face. Hindi niya alam kung totoong luha ba iyon or it's all nothing but just a crocodile tears. She was a very talented actress, which made it so hard to believe her. I'm sorry.
Believe me, Ralphie, I didn't mean to cheat on you. Nadala lang ako. I love you so much that I keep on craving for more. Umiiyak nitong sabi. Mahal na mahal kita, kaya pakiramdam ko ay parang may kulang sa atin. He frustratedly combed his hair. So are you saying it's my fault? What stupid excuse, Grace? No, that's not what I mean. Grace shook his head. Inamin ko at inaamin ko. It's my fault, that's why I'm here to make up for those mistakes. You still love me, right? Huwag mo na nating ituloy ang divorce. We can start over something new again. Puno ng pag-asa ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. While staring at the woman he used to adore before, wala na siyang makapapang kahit ano sa dibdib niya para rito. Maybe his love faded after the betrayal, or he's just fascinated with the thought that she's the one for him, that made him blindly fall for her trap to the extent of being blind from her ugly flaws. There's no room for a second chance, if that's what you're implying, Grace. I already gave you everything, but you took it for granted. I'm sorry, pero hindi na maibabalik pa ang dating pagmamahal ko sa'yo. Prangka niyang sagot. Grace began sobbing loudly. Him, on the other hand, didn't do anything to comfort her. Nanatili lang siyang nakatitig sa babae. You're so unfair, Ralphie. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka rin nagkamali. You also cheated on me with that good-for-nothing woman. Bigla na lang nitong asik at galit na tumitig sa kanya. And now, she's trying to turn the tables. Napailing siya. I wish that I did it for real. Nang sa ganun ay nakaganti man lang ako sa panggagago mo. Kahit papaano. Pero hindi eh. Walang buhay siyang natawa. Do you want to know the reason behind it? I hired Kaya and spent million just to make you jealous and would make you come back to me, Grace. Ganun ako kadesperado noon. I never expected that while I am busy trying to win you back, you are already playing fire with somebody else. At hindi lang basta-basta kung sino lang. Sa taong pinagkakatiwalaan ko pa.